Kahit po, 'di ba, tayo-tayo pa rin yung magkakasama, nadagdagan po tayo ng mga bagong muka. Ang importante po may hindi po yung dami. Hindi po yung dami ng uma-attend o yung dami ng tao sa simbahan, kundi yung dami ng iyong natututunan sa Panginoon. Kasi sabi nga ho, pag ikaw ay nagbabasa ng Biblia at natutunan mo salita ng Diyos, mababago ka talaga ng tunay. Can you open John 1:13 to 22? Sabi po sa English, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth and the truth will set you free. Lagi po natin nababanggit dito sa pulpito yan. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapala sa inyo. Yung umpisa nga, in Tagalog. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. So, yun po ang ating inaasam sa lugar na ito. Yung aral po na dala ng Biblia, yun po ang ating pinoproklama sa pulpitong ito. Amen? Yun po yung ating dapat sundin at pamuhay sa araw-araw. Amen? Kasi marami po nagsasabi na sila ay mga tagasunod ni Kristo. Mga Kristiyano daw po sila. If we can say, the Roman Catholic are Christians. But then, the teachings that they have is different. May sarili, may halo na po. Kung nakikita niyo po, sabi po ng Biblia, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan kung ano ang itinuturo o sinasabi ng Biblia. Amen? So, kung tayo po ay nakaunawa, i-rate po natin yung mga tao na nagsasabing sila ay Kristiyano o tagasunod ni Jesus. Sabi ko nga kanina, example ko, the Roman Catholic says they are Christian or follower of Jesus. But then sabi po, nakikita po ba na sinusunod yung aral na sinasabi ng Biblia? O meron silang ibang aral na gustong ipangaral? Amen? Even the other churches or Christian churches, diba? The Jehovah's Witness, the Mormons, Iglesia, lahat ng may Kristo. They believe in Jesus. But then, iba po yung kanilang tinuturo at nilalakaran. Tayo po ba, bilang mga Kristiyano, sabi, nakasunod na po ba talaga tayo sa aral ng Diyos? Kasi kung totoong nakasunod tayo, sabi ng pangalawang verse, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Yun po ang tinuturo natin sa simbahang ito, sa pulpitong ito. Yung katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi na po namin kailangan magpaligoy-ligoy pa. Binabasa na ho namin sa inyo ng diretso. Ibig po sabihin, kung ano yung nakasulat, yun lang po aming sinishare. Hindi po namin kailangan ng dagdagan o bawasan pa. Ang salita po ng Diyos ay sapat na sapat para sa atin. Kung napapansin niyo po, yung ibang mga pastors or ibang mga tagapagturo na nag-aral ng mga theology or mga nag-aral sa Bible school or Bible scholars, gumagawa pa po sila ng sarili nilang libro. Napaisip ako, bakit kailangan nilang gumawa ng libro at bakit nila kailangan magbenta ng libro? Samantalang binigay na nga ho yung Biblia sa atin para aralin. So pag gumawa pa ho sila ng ibang libro o gumawa sila ng ibang doktrina o ibang aral, ibig sabihin po, hindi sapat sa kanila yung Biblia. Ngayon, ang tinuturo po natin yung kasapatan ng salita ng Diyos, which is the Bible itself. Pag wala po sa Biblia, i-reject po natin. Pag nasa Biblia, tanggapin po natin. Yun po dapat tayo bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Ang nangyayari po kasi sa ating generation, sobrang dami po ng tagapagturo. Hindi mo na alam kung sino susundin. Sa sobrang dami ng pastor, at tinatawag po nila may iba, bishop, reverend, apostol, hindi mo na alam kung sino nagsasabi ng totoo. Pero isa lang po ang sinasabi ng Bible. Isa lang po ang katotohanan, ang salita ng Diyos. At makikita nyo lang po yan sa Biblia. Sa Biblia po, pag kayo nagbasa araw-araw ng Biblia, isinabuhay
sinunod ang kanyang kautusan na naayon sa salita ng Diyos, yun po ang katotohanan. Kaya nga po ako, si Kuya Lori po, pag may narinig kayo na wala sa Biblia, pwede nyo pong itapon. Pwede nyo pong isantabi. Pwede nyo pong ibasura. Kasi ang tao po, hindi po nawawalan ng opinion, ng suggestion, ng idea. And minsan may nasasabi po ako sa pulpito na alam ko hindi naman po siya sinabi ng Biblia. Pero pwede nyo po yun isantabi. Pwede nyo po yun wag pansinin. Ang pagtuunan nyo po ng pansin ay yung salita ng Diyos na binibitawan po dito sa harapan. Kasi yun po ang magbabago sa atin. Yung mga extra words or extra messages na galing kay Kuya Lori na pangsarili, pwede nyo yun wag pansinin. Amen? Pero ito po, kagaya nga yung binanggit natin sa Juan, sino lang daw po ba yung pwedeng tawaging alagad o disipulo? Yung sumusunod po sa aral ni Jesucristo. So, I pray and I hope na nailiwanag po sa ating mga pag-iisip sa araw na ito. Ang tatanggapin po natin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya na nga po sa worship, sabi, napakabuti mo. Amen? Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po tayo narito. Because napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. God is good. Say nga, sa pakisabi nga ho, God is good. God is good. God is good po talaga sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po tayo nagpupuri, kaya po tayo nagpapasalamat kahit tayo narito. Pag ikaw narito, kasi meron ka lang pangangailangan, kaya ka narito kasi may kakulangan ka sa buhay, at yun lang ang iyong iniisip, yun lang ang laman ng puso mo, yun lang ang motibo mo, hindi po matutugunan yan sa araw na ito. Ang Diyos lang po makakatugon yan eh. Hindi po kami. Hindi po yung mga tao sa simbahan. Pati kung lalapit ka dito sa harapan, so nagsimba ka ngayong araw, nakinig ka ng mensahe ng Diyos, dahil alam mo na may pagtitiwala ka sa Diyos na ang Diyos ang maggagalaw sa buhay mo, ang magbibigay sa iyo ng mga pangangailangan mo, yun po ang kabutihan ng Diyos. Kailangan po natin dala-dala lagi yung kabutihan ng Diyos. Araw-araw saan tayo magpunta. Last Sunday po, pinag-aralan natin yung righteousness of God. Ang righteousness po, pag sinabing righteousness, wala kang makikitang masama. Lahat po mabuti. Kaya pag sa Diyos ka nakatingin, makikita mo yung kabutihan ng Diyos. Wala kang makikitang mali at masama. Kasi Diyos po yun eh. He is a righteous God. And we are called to be righteous. Tayo pong lahat ay sabi, kailangan mo maging righteous sa harapan ng Diyos. Pero mahirap po yun, Kuya Lori. Yes po, mahirap. Kaya nga po, kailangan natin si Jesus. Jesus is our righteousness. Wala pong nakagawa sa buong mundo ng napakabuti o mabubuting gawa na walang sablay, na walang pagkakamali, kundi si Kristo Jesus lamang. Kaya nga sabi, siya lang ang nakalapit o makakalapit sa Ama. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Kaya nga po, kailangan natin si Jesus na maging righteousness natin. Hindi po tayo righteous, but then if you accept Jesus in your life, His teachings, yung mga aral niya po, pwede rin po tayong maging righteous. Hindi po righteous na sariling gawa o sariling makaisipan, kundi yung righteousness ni Jesus ay nakikita sa buhay natin. Dahil pinaniwalaan mo siya, sinunod mo kanyang turo, yung lakad mo bilang tao ay parang kay Kristo Jesus na rin. Kaya nga po sabi, si Kristo Jesus kahit po niyurakan ng kanyang pagkatao, hindi siya nirespeto bilang anak ng Diyos, andun pa rin po yung Ama, patawarin niyo sila sa kanilang mga pagkakasala. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya po pag meron po kayong kapatiran na nakitaan nyo ng pagkakamali, ihingi nyo po ng panalangin sa Diyos. Panginoon,
patawarin niyo po sila. Huwag niyo po silang husgahan. Huwag niyo po silang pag-isipan ng mali. Bigyan niyo po sila ng chance. Idulog niyo po sa Panginoon. Yun po ang kailangan natin gawin. Kasi nga po, naintindihan na natin yung turo, ang Diyos po, hindi po yan susunod lang sa atin pag may sinabi tayo. Meron kang kailangan sa buhay, meron kang suggestion o request. Hindi yan basta-basta ibibigay sa iyo ng Diyos. Kailangan mo munang makitaan ng totoong paglilingkod, ng totoong pananampalataya. Kasi kung sasabihin nyo sa true prayer, dinidinig ng Diyos. Sa bilyong-bilyon tao po sa mundo na nananalangin. Sana po lahat pala ng kanilang panalangin na dinig na. Pero hindi po Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. A prayer of a righteous one prevails much. If the righteousness of God is in you, dun pa lang po gagana yung prayer nyo. Hindi po lahat ng prayer dinidinig. Bibigyan ko po kayo ng malinaw example. Meron pong isang magnanakaw. Nagnakaw po siya, pero may nakakita po sa kanya at hinabol po siya ng mga pulis. Yung magnanakaw po nagdasal, Panginoon, itakas niyo po ako sa mga pulis. Pakikinggan po ba kaya yung magnanakaw? Hindi po. Bakit po? Kasi mali po yung kanyang ginagawa. Hindi po siya nabubuhay ng tama at naayon sa kautusan ng Diyos. So kahit anong panalangin niya na iligtas siya doon sa ganyang ginawang mali, hindi po siya maririnig. Kuya Lori, bakit po yung magnanakaw na kasama ni Kristo Jesus sa krus? On the spot, naniwala kay Kristo Jesus. Sabi, isama mo ako. Sinama. Meron po bang ganun nangyari sa Bible? Yes po, meron po. Kasi po yung magnanakaw na nakapako sa krus, nandun na siya sa bingit ng kanyang kamatayan. And on the spot po, sabi niya, humingi po siya ng tawad at kinilala ng Diyos si Kristo Jesus sa kanyang buhay. Nang walang pag-aalinlangan. Dumarating naman po talaga sa buhay ng tao yun. Pag ang isang tao nasa pinakailalim na ng parte ng kanyang buhay, yung sadsad na sa lupa, sa bato, lalapit po talaga sa Diyos. Ganon po kabuti ang Diyos. Kahit masama ka, gumagawa ka ng kamalian, basta maisip mo na meron Diyos na pwedeng magligtas sa'yo, maliligtas ka. Pero nandun po dapat yung pagsisisi. Yung kanina pong example ko na magnanakaw na ligtas mo ako, hindi po siya nagsisisi. Gusto niya lang po makawala. Huwag po tayong kagaya nung isang magnanakaw na gusto lang makawala sa hirap ng buhay. Huwag po tayo na meron lang tayong pangangailangan kaya tayo tumatawag. At pag hindi na dinig yung panalangin natin, nagtatampo tayo. O iba, bumabaliktad na, umaayaw na agad. Kailangan po may pagsisisi. Pagsisihan yung mga nagawang mali at idulog sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ako, hindi ko na maulit ang mga bagay na ito. Ganun po dapat. Hindi po yung basta-basta lang tayo nananalangin. Kasi naririnig po natin pa ulit-ulit, ipanalangin mo. Ipanalangin mo. Hindi po dinidinig ng Diyos yung panalangin ng isang tao na alam niya na yung katotohanan pero lumalakad pa rin sa mali. Totoo po, God is a God of love pero God is a righteous God. Huwag po natin gawing self-defense yung pag-ibig ng Diyos. Kasi ang Diyos po ay matuwid. Ayaw niya po sa kasalanan. Dito po sa simbahan ito, mahal po namin kayong lahat. Ang tinuturo po sa simbahan sa pulpitong ito, pangaral o teachings ni Jesus. Tinuturuan po tayo paano lumakad ng tama, ng maayos. Kaya pag kayo umupo dyan, ibig sabihin gusto nyo magpaturo. Kaya nga po kayo hinihikayat, umupo, makinig, para kayo maturuan. Iba po yung preaching sa teaching. Ang teaching, tinuturuan ka paano lakaran yung buhay ni Kristo. Yung preaching, sa labas po ginagawa yun. You preach the Word of God. You speak, you proclaim the goodness of God sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. That is preaching. Pag nandito na kayo sa loob, ibig sabihin, narinig nyo na yung pangaral sa labas, kaya kayo pumasok. Kasi gusto nyo na matutunan yung totoong turo ng Diyos. Kaya pag nandito po kayo,
ang tinuturo po ay yung totoong turo ng Biblia. Pag nasa labas po tayo at hindi niyo pa kilala ang Diyos, narinig nyo na meron palang Diyos na mabuti. May Diyos palang mabait, may Diyos palang nagliligtas ng kasalanan. Ang tawag po doon is, binibigay po yung magandang balita sa labas. Yung pag-asa na kay Kristo Jesus para madala kayo dito sa loob. Pero nandito na po kayo sa loob. Sa tagal ng panahon po, kilala nyo na si Kristo Jesus sa tagal na panahon po. Alam nyo na makakapagligtas si Kristo Jesus ng iyong mga kasalanan. Alam nyo rin na napakabuti ni Kristo Jesus sa ating mga buhay. Kaya nga po nandito na kayo sa loob. Hindi lang para marinig yung turo sa labas, kundi marinig yung step by step paano mo mas makikilala pa ang Panginoon. Sabi po ng Bible, ang salita ng Diyos ay para sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Totoo po ba yun? The gospel of Christ is for the unbelievers. Yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Pero alam ko po kayo, believers na po kayo eh. Alam nyo na kung sino si Kristo Jesus sa inyong mga buhay. Ang kailangan na lang po natin gawin, kaya po tayo nagtitipon-tipon, is para mapag-aralan yung salita ng Diyos, maipamuhay, masundan, at matawag tayong disipulo ni Hesukristo. Tagasunod ni Hesukristo. Kayo po nakakakilala ng bawat isa, yung mga sarili. Ansan na kayo parte na kasunod sa salita ng Diyos? Sabi, we are not here to judge people, but we see the Spirit behind every people. Kasi ang Espiritu po ng Diyos ang nagpapatotoo ng iyong buhay. If you are filled by the Holy Spirit of God, nakikita po sa buhay. Paano ka mag-isip, paano ka magsalita, paano ka gumalaw. If you claim that you already received the Spirit of God, but you're the same person as before, negatibo ka pa rin mag-isip, iba pa din ang galawan mo, galawang mundo ka pa din. Yung pananalita mo, hindi mo makontrol, hindi mo mapigilan. I-assess po natin ang ating sarili. Lumalakad na ba ako sa katuruan ng Diyos? Kasi nga po, nakikita po yung spirito behind you. Kung ano po ang daladala mong spirito, kitang-kita po. Malayo pa lang. Ramdam na po. Kaya po sabi, ingatan natin ang ating mga buhay na hindi tayo makitaan ng kamalian. Kung meron kang kapatiran na wala namang ginagawang masama, bakit mo siya pinag-iisipan ng masama? Meron po dito tayo sa loob na simbahan. Hindi po natin ito mapagkakaila. May mga gawaing tagilid pa po. Baliko. Kaya nga po kinokorek natin. Hindi natin sila inaayawan. Hindi natin sila inuhusgahan. Tinuturuan po makasunod ng tama. Bakit po? Kasi mahal po kayo ng Panginoon. Narito po tayo lahat para matuto. Narito po tayo para matuto makasunod ng tama. Now, pag may nakita sa inyo na kamalian, kailangan po natin yan i-correct. Siyempre, with love. Can we go there? Sa 2 Timothy 3. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagsundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Meron pong warning, iwasan mo ang mga taong ganito. May ilan sa kanilang gumagawa ng paraan para makapasok sa mga tahanan at manloko ng mga babaeng mahihina ang loob. Nalulong na sa kasalanan at alipin ng sari-saring pagnanasa. Nais laging matuto ng mga babaeng ito, pero hindi nila maunawaan ang katotohanan kailanman.
Ang pagkontra sa katotohanan ng mga lalaking nangangaral sa kanila ay gaya ng pagkontra nina Janes at Jambres kay Moises. Hindi matino ang pag-iisip nila at ang sinasabi nilang pananampalataya ay walang kabuluhan. Pero hindi rin magpapatuloy ang ginagawa nila dahil mahahalata ng lahat ang kahangalan nila gaya ng nangyari kina Janes at Jambres. Ngunit ikaw, Timoteo, alam mo lahat ang itinturo mo ang aking pamumuhay. Layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis. Ang masasama at manlilinlang na may lalo pang sasama at patuloy na manlilinlang, maging sila mismo'y malilinlang. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, yan po yung kanina, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So binasa po natin yung buong 2 Timothy chapter 3. Ito po yung last part. Sinasabi na si Timoteo, dahil binasa niya yung salita ng Diyos, pinamuhay, sinundan, sabi ko dyan, yung scripture o salita ng Diyos ay pwedeng gamitin sa pagtuturo, pagsusuway, pagre-rebuke. Pero yung first part po, sinabi po na may mga tao po na darating sa ating mga buhay para tayong linlangin. Meron din pong sinabi na mga babae. Sa English po niyan, gullible women. Yung madaling mapaniwala. Kung titingnan po natin sa Biblia, sino po yung unang naloko ng kaaway? And totoo po yun. From the beginning, sinabi na po ng Biblia, ng Diyos, yung babae po ay mahina. Kaya nga po may kautusan po ang Diyos, ang babae magpasakop sa lalaki. Kasi po ang babae po, madali po silang mapaniwala. Kaya kailangan silang turuan ng mabuti at ng maigi. Na hindi sila basta-basta maniniwala kung kani-kanino. Sa totoo nga lang po niyan sa buong mundo po, dahil nga po pasaway ang lalaki, yung babae yung laging naghahangad na maging mabuti yung asawa nila o yung lalaki mapabuti. Sila po yung nagsisik para yung buhay nila maging maayos. Ganun po ang babae. Kasi gusto niya po ng maayos na pamilya o maayos na buhay. Mabuti po ang mga babae. Sabi po ng Biblia. Mabuti po. Yung hangad nila ay busilak. Kaya nga po sila madaling lokohin ng kaaway. Kasi napaka-pure po ng kanilang mga puso't isipan. Ang gusto lang nila is para sa ikabubuti ng kanilang pamilya at mga anak. Ang problema nga ho, dahil sa sobrang bait nila, madali silang maloko. Sino ba dito mga naloko na? Yung mga naloko na dyan, ng mga lalaki. Ba't nagtataas si Reza ng kamay? Ha? Kasi mabait po ang puso ng babae. Ang babae, di ba, pag niligawan ng lalaki, yan talagang, di ba? Ganun po ang babae. Totoo lang, karakteristik po ng babae. Madali silang mabighani o yung makuha. Kaya nga ho, madali silang maloko. Yun po yung nakakalungkot na part dun Mabait sila, it's a good thing, mabait ang babae, pero madaling maloko. Sinabi po ng Biblia, mahina po ang babae. Marupok, madali pong bumigay, mauto. Pag nakakita po yung mga babae ng mga bata sa kalsada, naaawa po yan. Pag may nakita pong mukhang nakakaawa, naaawa ho yan.
Kaya kailangan po natin maging mapagmatsyag o maging alerto bilang mga babae na gustong sumunod sa Diyos. Kaya nga po sabi, may mga tagapagturo ng katotohanan ng salita ng Diyos na dapat mong sundin. Pag yung tinuturo ay nasa Biblia, wala pong question yan. Huwag niyo pong baliwalain. Pero may sinabi rin po niya na bagay na sabi dito, always learning but never able to come to the knowledge of the truth. Sa 7 po yun. Nais laging matuto ng mga babaeng ito pero hindi nila maunawaan ang katotohanan kailanman. Kasi nga po, yung nagtuturo, hindi ho pawang katotohanan o totoong-totoo yung kadaladalang katuruan. May may kasamang motibo. Amen? Kaya nga ho sila naloloko may motibo ho yung pumapasok sa kanilang mga bahay at sila po ay nai-impluwensyahan. Amen? And ayaw po natin mangyari sa simbahan na ito yon na ma-impluwensyahan tayo ng mga taong may mga motibo ang puso. Sabi ko nga po sa inyo, si Pastora po, nung pumunta po siya dito sa Arenda, wala po siyang ibang motibo, kundi abutin ang mga tao dito. Ma-sharean ng salita ng Diyos at sila'y matulungan umangat sa buhay. Yun po ang kanyang heart and mind. Wala po siyang ibang hangad sa lugar na ito, kundi yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. And same din po sa akin. Inaral ko po yung salita ng Diyos para, sabi ko, hindi po ako tumayo sa harapan at mabaliwala lahat. Gusto ko po maintindihan nyo at magkaroon po ng resulta sa inyong mga buhay. Hindi po kayo dito namin niloloko. Kaya sabi ko, wag po kayo magpapaloko sa iba. Sabi po dito, darating po yung panahon na pag ganito po yung nangyayari sa simbahan, na may mga tao po na nalilinlang pa din, is because, sabi dyan, yung nire-reject nila yung katotohanan ng turo ng Diyos. Kasi meron na ho silang ibang napag-aralan o natutunan. Kagabi po, si Kuya AJ, alas 12 ng gabi, nagme-message pa sa akin. Sabi niya, Kuya Lori, ito yung tinuturo mo last time, oh. Isipin niyo, 12 o'clock ng gabi. Nakigising pa para makipag-usap sa salita ng Diyos. Nagtatanong, nakipag-usap. Kasi ganun po yung nangyayari. Sabi po dun sa binigay niya na verse, punta ka nga sa Roma 10. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Diyos ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Hudyo. Same heart and mind po ni Pastora and ni Kuya Lori. Dalangin sa Diyos kaligtasan ng bawat isa. Amen? Next mo, Kuya. Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang, ang hindi ayon sa katotohanan. Yun. Narinig niyo po ba? Masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Marami pong tao sa mundo, in every churches, they really love to give praise and thanks and to serve God with all their hearts. But then may mga tagapagturo po na hindi dala yung totoong salita ng Diyos. They feel na alam na nila yung totoong salita ng Diyos. Pero sabi po ng Bible, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay ano po? Nagpapalaya. Nagbabago ng buhay. So yun po nagiging problema. Maalab sa paglilingkod, gustong ibigay yung buhay, pero napagsasamantalahan po ng mga tagapagturo na hindi totoo ang bitbit na salita ng Diyos. Nabasa niyo po ba sa Biblia na tayo po ay winarningan ni Jesus? Sabi po, even the elect will be deceived. Yung mga tinawag, kahit yung mga tinawag na para magturo, malilinlang pa din. Bakit po kaya? Kasi dumarating po sa punto, nung una kinahabagan ka ng Diyos, nilagay ka sa
maayos na kalagayan, tinuruan ka ng salita ng Diyos, pero namuhay ka pa din sa iyong pangsariling kagustuhan. Pakiramdam mo, Diyos pa din yung nangungusap sa buhay mo, ikaw lang pala yun. Kasi na-feel mo na okay ka na. And that's the danger of that feeling. Hindi po tayo pwedeng feeling okay na tayo araw-araw. Sabi po ng Biblia, araw-araw tayong kulang. We all fall short of the glory of God. If you feel na okay ka na at ayaw mo na magpaturo dahil alam mo na, dahil tinuruan ka na, nabasa mo na, nakakatakot po yun. Kasi kailangan po araw-araw tayong lumalapit sa Diyos nagpapakumbaba. Hindi po natin alam lahat ng katotohanan sa buong mundo. Pero dahil ikaw nagpakumbaba at kasama mo lagi ang Diyos, inaral mo ang Biblia, tuturuan ka niya. Sabi ng Bible, one day at a time, one step at a time. Yung ngayong araw, ito lang intindihin mo, bukas bago ulit. Kaya kung ngayon tinuruan kayo, pasalamat po tayo. May nagtuturo, may nagpapaalala. Bukas, gawin mo ulit. Kasi kung na-bless ka ngayon, bakit hindi mo gawing ma-bless ka ulit bukas? Ang problema ho, nakapakinig tayo ng mga maling turo before. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit may bago sa simbahan? Bakit nafe-feel nyo may iniiba, may tinatanggal? Hindi po natin iniiba o tinatanggal. Tinuturo lang po namin yung totoong salita ng Diyos. Wala na po tong etche-boreche na yung mga programa na makakapag-engganyo sa inyo. Hindi po to hindi po to entertainment. Hindi ko kailangan sumayaw dito o kumanta yung pastor. Hindi po kailangan o ano pang bagay. Sapat na po yung salita ng Diyos. At kung salita ng Diyos ang gusto nyo, dahil ang Diyos ang gusto nyo makausap, makanaig, makapiling, makasama, yung kasapatan po ng salita ng Diyos, tamang-tama lang po sa atin. Wala na po tayong hahanaping iba. Ang nangyayari po, dahil po yung mga tao po na mahilig manloko, we are being warned. Di po ba? Nasa Efeso po yan. Punta po tayo sa Efeso. Ephesians 4:14. Babasahin ko rin po ito sa inyo ng buo para maintindihan niyo po. Ephesians 4:14. At kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang na ang hangad ay dalhin ang mga tao sa kamalian. Nasa Bible po Hindi po to sinabi lang ni Kuya Lori. May mga tao po talaga na para kayong trato kayong batang isip na madali kayong mapaniwala. Madali kayong utuin. Pero sabi, hindi ka maloloko o malilinlang ng kaaway kung alam mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya hindi po sapat yung nakikinig lang tayo. Kailangan binabasa nyo rin. At kung hindi nyo maintindihan dahil binasa nyo, meron kayo dapat desire na maintindihan, magtatanong po kayo. Kaya nga po sabi ng Bible, nagbigay po ang Diyos ng mga tagapagturo. Meron pong time na yung Holy Spirit na magtuturo sa iyo personally. The Holy Spirit will reveal to you the truth of the Word of God. Para po yun sa mga tagapagturo na inassign. Kasi sabi rin po ng Bible, hindi po lahat tagapagturo So kung hindi lahat tagapagturo, meron pong selected people na tagapagturo na pwede niyong tanungin. Yun po yung ibig sabihin nun. Ngayon, punta tayo sa number 1. Bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang tinawag ng Diyos. Maging mahinahon kayo, mapagkumbaba, maunawain, mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa, bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Malinaw po. Meron pong characteristics, mapagkumbaba, maunawain, at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa. Sabi ko nga po dito, pag kayo po nagkakamali, may nagagawang mali, wala po kaming ibang isipan dito. Hindi yung inaayawan kayo. Okay? Hindi po namin kayo pwedeng ayawan. Kasi pag inayawan namin kayo, aayawan kami ng Diyos. Wala po kaming ganong puso at isipan. Meron po kaming nakikitang kamalian sa mga kapatiran, pero gusto namin mangyari, matutunan nila yung totoong turo, yung leksyon. Kaya nga ho sila ginaguide sa Bible. Pero hindi po nila maiintindihan yung matututunan kung hindi sila lalapit. Kasi nga dapat hindi ka mapagmataas.
Kailangan, dahil kilala mo na si Kristo Jesus, mapagkumbaba ka na. Ikaw na yung lalapit. Kasi, hindi po pwedeng wala kang nagawang mali. Kasi lahat po tayo nagkakamali. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ngayon, ini-encourage po namin kayo. Paulit-ulit niyo po ito naririnig sa amin. Pag meron kayong nakitang mali dun sa isang kapwa nyo mananampalataya, anong unang-una nyong gagawin? Isusumbong sa nanay mo? Letter B. Kukwento sa kapitbahay mo? Letter C. Ipapanalangin mo na lang? Huwag mo na lang kausapin? Ang sabi po ng Bible, pag meron daw po kayong isang kapatiran na may nagawang mali sa inyo, sabi po, lapitan nyo at kausapin ng mahinahon. Okay? Nang may pagpakumbaba at may pag-unawa. Characteristics po kasi ng isang Kristiyano yan eh. Lalapitan mo si sister, si brother, ay brother. Hindi ko nagustuhan yung sinabi mo kanina. Ang tawag po doon, confrontation. Nagko-confront kayo, pag-usapan nyo yung naging yung hindi pagkakaunawaan. Yung mali yung naramdaman mo, sorry sister, mali yung naramdaman ko sa'yo kanina. Hindi po yung sasalo, kikimkimin mo, hindi ka na-attend, i-ignore mo. Pero problema, hindi mo lang in-ignore. Nakwento mo pa sa kapitbahay. Nakwento mo pa kay sister, kay brother. Alam na lahat. Hindi po yun ang paraan ng Biblia. Ang sabi po ng Biblia, pag ikaw ay kilala mo na ang Diyos, alam mo na ang turo, nandun palagi yung pagpapakumbaba. At pag-usapan ng maayos, sabi nga po ng Bible, confess your sins to one another. Kasi doon po kayo lalago. Doon mo malalaman na mahal mo yung bawat isa. Hindi po kayo nagkikimkim ng sama ng loob. Kasi sabi po sa Bible, ang pagkikimkim ng sama ng loob, hinanakit, puot at galit ay hindi sa Diyos. At wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Biblical po. Alam niyo po title nitong verse na to? Itong chapter na to? Unity and maturity in the body of Christ. Ephesians 4. Unity and maturity in the body of Christ. Kasi sa panahon po nila, nangyayari na po eh. At nararanasan po ng every churches yan. Wala pong exempted. But then, kailangan nating pag-usapan para maging maayos ang lahat. Magkaroon ng mabuting isipan. Sabi bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Pagsikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa ninyo mula sa banal na espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. So pag nasa atin ng banal na espiritu, yan po, mapayapa po lagi. Pag may ibang espiritu, nagdudulot po ng negatibo palagi. Laging may division, laging may alitan. So, pag may ganun po pala, hindi po banal na espiritu yung kasama nyo. Ibang espiritu. Ang hangad namin, ulitin ko po ang hangad namin, maituro sa inyo yung lakad ng Diyos. So, kung sa amin kayo pupunta, ang kasama namin yung banal na espiritu. Kasi payapa po kami naglilingkod sa Diyos. Wala po kaming ibang hangarin, kundi ipangaral ang salita ng Diyos. Libre po, walang bayad. Hindi ako hihingi ng panggas. Wala po motibo eh. Actually, sira nga ako sa sasakyan ko ngayon. Pero kailangan namin pumunta ng simbahan. Wala po motibo. Gusto lang po maglingkod sa Diyos. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na espiritu. At iisa rin ang pag-aasang ibinibigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Kaya nga po sabi ko, pag may kaguluhan po sa loob ng simbahan, may ibang espiritu. Ayan po ang ating kailangan malaman kung sino yon o saan galing yon. Kaya nga po may word po na gift, discernment of spirit.
Hindi mo usgahan yung sister o brother mo, 'di ba? Kasi nakita mo yung ganung buhay niya, usgahan mo yung spirito na dala-dala niya. Yung ba yung sa Diyos o sa kaaway? Hindi po tayo judgmental kasi pag ginudge po namin kayo, automatic kami rin i-judge ng Diyos. Pero sabi, we do not battle against flesh and blood, but against high principalities in the air. Mga spirito po na mali o nasa kadiliman. Yun po nga ating kailangan makita or makilala. Di ba? Kailangan mo silang makita or makilala sino sila. Para sa ganun, maiwasan mo o ipag-pray mo, tulungan nyo sa panalangin, mawala yung spirit na dala-dala niya. Di po ba? Kasi po, sabi, pag iisang banal na espiritu lang, may pagkakaisa po talaga. Amen? So, dumarating po sa church yan. Ang labanan po natin ngayon sa panahon na to, nung unang panahon, ma-share ko lang po sa inyo, ang labanan po ng mga Hudyo, gera. Pag ayaw sa'yo, ng isang lahi, patay ka, uubusin ka. Alala niyo po yung Hamas, yung Iran, yung na-share ko po ito kagabi, yung Persia po before, Persia is Iran ngayon. Sa libro po ng Book of Esther, may pangalan pong lalaki, pangalan Haman. Ang utos niya po, papatayin lahat ng Hudyo. Si Haman, yung present day na Persia is, yun po yung Iran. Mga Hezbollah tsaka mga Hamas. Yung Haman, Hamas. Same din po ang goal nila. Burahin sa mapa ang Israel. Biblical po Hindi po siya history lang. It's in the Bible. Yung spirito na gumagalaw noon, gumagalaw until now. Ngayon, paano mo madidistinguish yun? Ayaw nila ng kapayapaan. Gusto nila kaguluhan. Kaya makikita niyo po yung labanan natin ngayon, hindi po sa simbahan, hindi po physical, spiritual. Sa mundo natin ginagalawan ngayon, nakikita niyo, Israel po kasi modelo ng buong mundo. Sa Bible po sabi. Kita niyo po na sila rin pinagkakaisahan, pinagtutulungan. Isipin niyo, Israel surrounded by Muslim countries. Ang lahat po ng Muslim countries din ayaw sa kanila. The same spirit po. Kaya sabi po, tayo po sa simbahan na to, kailangan natin ng pagkakaisa. Unity. Amen? Pero hindi tayo may-unite kung hindi pa natin natulakaran ng tama yung salita ng Diyos. Hindi pa natin natututunan, hindi natin binabasa, wala tayong oras, wala tayong panahon. Pag sinabing may gawain ng Wednesday, ng Friday, ng Sabado, ng Linggo, hindi kayo makita, hindi kayo makasama, hindi tayo lalago. Di ba? Hindi kayo matututo. Kaya nga ini-invite kayo Makiisa ka sa gawain ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Tuloy. Iisa ang Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Isipin nyo, kumikilos daw, nananahan sa lahat. Pag sinabi mo Ama, Diyos, nananahan, kumikilos sa ating lahat, wala ho dapat discord Wala dapat pong pagkakampi-kampi tsaka division. Di ba ba? So, kailangan yung i-assess I-assess yung puso't isipan. Si Lord pa ba itong kinakakausap ko? O baka yung feelings mo na lang, emotion, o yung bulong ng ibang mga kasama mo na kapatiran na wala rin sa hulog. Di ba? Kailangan mong assess yung sarili mo. Kasi pag sabi, kumikilos at nananahan sa ating lahat, maayos po dapat. Kasi God is a God of order. May pagkakaisa. May pagpapatawad, may pagpakumbaba, may pagmamahalan. Kung
Sinabi yan ang naghahari sa inyo, pero iba yung resulta. Pwede mo pong i-assess yung heart and mind nyo. Si Lord na pa ba yung nakakausap ko? Si Lord pa ba yung bumubulong sa akin? Yung nararamdaman ko ba sa Diyos? Kailangan po nating i-assess yun. Di ba? Huwag po tayong mag-speculate. Maging negatibo agad. Sabi, siyasatin mo ang iyong puso. Kasi, sa puso po galing lahat ng kasamaan. Pag yan ang pinairal mo, sabi nga, ano daw, ba't yung babae lagi naluloko? Kasi yung puso niya, di ba? Malambot. Daling mapaniwala, makuha, marupok. Kasi damdamin yung pinairal eh. Feelings. Kaya nga sabi, wag daw yun ang ating maging panuntunan, kundi yung panuntunan ng Diyos, hindi yung ating sarili. Ngunit kahit na bahagi tayo ng iisang katawan, binigyan ng bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais. May word pong kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. Meron po bang ayon sa nais mo? Nais po ni Kristo. Kahit anong desire mo yan, pag hindi binigay sa'yo, hindi para sa'yo. Kaya pag sinabi mo, hiningi ko, nabigay sa'yo, swerte ka. Special. Pero hindi po eh. Yung nais po ni Kristo, kaloob na nais ni Kristo, yun ang ibibigay sa'yo. Hindi ka pwede mag-demand. Lord, ibigay mo sa akin to kasi nakita ko kay sister. Hindi po pwedeng ganun. Dapat yung galing kay Kristo. Kaya pag sinabi niyo po sa akin na, hindi, hiningi ko sa Lord to, kaya binigay. Si Lord po ang nagbibigay. Hindi po yan basta-basta hinihingi at pinagkakaloob. Unless, sabi nga, yung righteous ka na sa harapan ng Diyos. Amen? Matuwid ka na sa harapan ng Diyos. Wala ka ng kamalian. Tulad na sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Ngayon, ano ang kahulugan ng umakyat sa langit? Siya sa langit. Ang ibig sabihin nito, mayroon po explanation ha. Ang ibig sabihin nito ay bumaba muna siya rito sa lupa at siya na bumaba rito sa lupa ang siya ring umakyat sa kataas-taas ng langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. Ano pong ibig sabihin? Jesus is a God, anak ng Diyos. Bumaba sa lupa para daw, anong nasabi? Dinalang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ng ang mga tao. Sabi mo, bihag po ng kasalanan. Bihag sa kadiliman. Bumaba siya para tayo palayain. Yan. Para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat. Ibig sabihin po, kumbaga sa tao po inabot mo in person yung regalo ng kaligtasan. Di ba? Yung kapangyarihan na sa lahat, ibinigay sa'yo in person. Bumaba siya, ipanaranas sa'yo in person. Para maranasan mo, makuha mo yung kaligtasan na inaalok niya. Bumaba siya, nagpakumbaba siya bilang Diyos. Nagkatawang tao sa lupa para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Di po ba? Ganun niya tayo binibigyan ng importansya. Hindi po tayo basta-basta. Kaya kailangan natin pahalagaan po ito eh. Ang Diyos, nagkatawang tao para sa atin, para lang tayo maligtas. Diba? Sabi nga, napakabuti ng Diyos. Can you say it, church? Napakabuti ng Diyos. At iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Yan. Kaya nga po kayo binigyan ng magtuturo sa inyo. Para hindi ko kayo maloko. Di ba? Ang problema ko nga yung kayo na sinabi natin, is may mga mangangaral na sila mismo yung nanloloko. Dahil may sarili silang mga motibo sa kanilang mga puso. Okay? Kaya mahirap po tayong basta-basta maniwala lang. Kailangan alam mo rin yung salita ng Diyos. Alam niyo po, pag nagbasa kayo ng Biblia, hiningin niyo po yung sabi nga, Lord, kasi pag nagbabasa po ng Biblia, hindi po pwedeng, alam ko na, naintindihan ko na. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan po may pagpapakumbaba. Lord, hindi ko po alam, ituro mo po sa akin. Hindi yung nabasa muna ng isang beses, tapos alam mo agad. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan,
Lord, turuan mo ako, gusto ko po itong maintindihan na mabuti nang sa ganun, ma-share ko rin sa iba. Ganun po dapat ang heart natin. Hindi po pwedeng, ay, alam ko na yan, narinig ko na yan, hindi ko na kailangan basahin. Di ba? Tinuturo ko na yan eh. No, ako po, kahit sabi ko nga po sa inyo, 24/7 ang internet sa bahay, may means ako para magsaliksik, magbasa ng Bible, makinig ng preaching. Di ba? Hindi ko po binabaliwala yung salita ng Diyos kahit sino po yung nangangaral. Ang problema, ang ginagawa ko lang po is, pag may mga ngaral na pinakinggan ko, isipin niyo po hindi ko po sila ginajudge agad. Binibigyan ko po sila ng benefit of the doubt. Ibig sabihin po, I'm giving them a chance na yung tinuturo ba nila ay naaayon sa salita ng Diyos. Kasi pag pinakinggan ko sila at yung narinig ko, chinek ko sa Bible at hindi ko nakita, pwede ko po silang itsapuera na. Isang tabi. Bakit po? Kasi may dagdag na po yung turo. Amen? Pag ang turo ng Bible may dagdag, sabi ng Bible, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Amen? Karamihan po na napapainggan ko ngayon sa mga social media, lalo di po ako nag-Facebook, nag-YouTube po ako. Talagang hinihiwalay ko po talaga. Hinihimay-himay ko yung mga nagtuturo. Kasi gusto ko po matuto eh. Then babalik po ako sa Biblia, papasahin ko po ito. Pag hindi ko po narinig yung sinabi nila sa Biblia, pwede ko na po siyang santabi. Amen? Kasi bakit po? Kasi meron silang turo na hindi nakasulat sa Biblia. Amen? So sabi ng Bible, pwede mo yung huwag pakinggan. Pero kung salita ng Diyos yung tinuturo, makinig ka. Di po ba? Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. So sabi ko nga po sa inyo, nung nasa labas kayo before, hindi pa kayo believers, unbelievers pa kayo, narinig niyo yung kabutihan ng Diyos, pumasok kayo sa simbahan, lumapit kayo sa Diyos, nagpaturo kayo, ito po mangyayari. Lalago po kayo. Magiging po kayo matatag. Di ba? Tayo. As a body of Christ. Hindi po pwedeng kami lang. Kayo po na nakarinig at inaral, pinamuhay, ganyan din po ang kalalabasan nyo. Matatag kayo at malago, pinabanal kayo. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ano po yung calling ni Jesus? Bakit siya tinawag Jesus Christ? Anointed One? Yung buhay po ni Jesus, kaya tinawag na Christians, is buhay mo rin dapat. So kung paano siya nangaral, nagturo, at nagpagaling ng may sakit, dapat ganun na rin tayo. Yung ministeryo ni Jesus sa lupa, dapat ministeryo mo rin. Amen? Dapat nakakapangaral ka na rin ng salita ng Diyos. Hindi man sa palpito, kahit sa labas ka ng simbahan, nag-aakay ka ng kaluluwa sa loob para turuan, di po ba? Sabi nga, simulan mo sa iyong pamilya, lagi ko po nire-remind yung mga youth natin, di ba? Kung hindi nyo pa kayang mag-share sa labas, doon kayo sa loob ng bahay nyo magsimula. Di ba? Ang problema sa loob ng bahay, hindi nag-uusap. Ang hawak lang cellphone. Hindi po talaga kayo magkakaroon ng oras sa Diyos. Di ba? Mas bilangin mo yung screen time mo sa social media kaysa sa pakikipag-usap mo sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Wala. Walang isang oras kayo nag-uusap. Sino yung nag-usap ngayon ng pamilya ng higit sa isang oras? Ganun po dapat. Simulan nyo sa iyong mga bahay, sa iyong mga tahanan. Kasi sabi nga, yung mga anak natin, mga kapatid, mga magulang, pananagutan nyo sa Diyos yan. Pananagutan nyo sa Diyos. And ayaw po nating mangyari yun. Na sila ay mahulog sa apoy ng impyerno. Tapos sasabi mo, yes, ako ligtas. Tanong ka ni Lord, anong ginawa mo? Ba't
sila nahulog, ikaw hindi. Naging makasarili. Sabi, pag niligtas mo lang daw ang sarili mo, lalo kang mapapahamak. Pero pag inalay mo yung sarili mo, alang-alang sa iba, yun ang pag-ibig. Yun ang sabi ng Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Amen? Tuloy po tayo. Sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. At ganap na lalago sa spiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. So meron pong word na maging katulad ni Kristo. Kaya nga po sabi, kung si Jesus is anointed, dahil siya ay si Jesus Christ, ikaw na Kristiyano, ay dapat kasing katulad ka rin ni Kristo. Panindigan po natin yung word na anointed one. Anointed people of God. Kasi Jesus, the anointed one, Jesus Christ. Tayo naman, Christians, anointed people of the Lord, of God. So, yung buhay po natin bilang mga Kristiyano, kailangan nakikita po na sinasamahan tayo ng banal na Espiritu Santo sa isip, sa salita, at sa gawa. At kapag naabot na natin ito, hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip. Yan po yung kanina na nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang. Kaya importante po, sabi ko po kanina, yung ating nag-usapan kanina na yung pagbabasa po ng Biblia ay ito yung importante sa ating mga buhay. Amen? So yung mga babae po, mga nanay, mahal po namin kayo. Amen? Matuloy po tayong magpaturo sa totoong salita ng Diyos. Huwag tayong po makinig sa mga bagay-bagay na sinabi lang. Opinion, suggestion. Yung simpatya po sa kapatiran, gusto ko lang pong ibigyan po ng importansya. Simpatya. Ano ba yung simpatya? Pakikiramay? Ano ba yun? Ha? Pagbibigay pansin? Yung simpatya po sa bawat isa, sa katawan po ng body of Christ, lagi pong meron yan. Kasi pag nakita mo yung kasama mo sa simbahan, nagugutom, may problema, pwede mo pong tulungan. Amen? Pwede mong abutin. Pero sabi ko nga po sa inyo, magkaroon din po kayo ng discernment of spirit. Binigyan po tayo ng Diyos ng kaisipan na hindi lang pagganahin yung awa. Amen? Huwag lang pagganahin yung awa. Kasi kung awa lang ang papaganahin mo, di ka nag-isip, hindi ka nakatulong. Sipin mo, sa daming pulubi sa Pilipinas. Yung sa kalsada nga lang, yung lagi kumakatok. Homeless. Gusto mong pagpalain, gusto mong bigyan ng pagkain. Isang araw, andun siya, binigyan mo. Araw-araw ko dumadaan dun eh. Araw-araw kumakatok. Lord, pinag-pray ko na to na, di ba, makilala ka rin niya, bigyan mo rin siya ng maayos sa buhay. Bakit? Ilang taon na nandiyan pa rin sa kalsada. Meron po palang tao na ayaw palang magpatulong. Ginawa niya lang ikabubuhay. Ayaw niya na umalis sa ganung buhay kasi meron nagbibigay. So, papaganahin mo yung puso mo, naloko ka. Modus niya na pala yun eh. Hindi mo siya natulungan. Kinonsinti mo siya. Pag ang tao kinonsinti mo, hindi po magbabago. Di po ba? Kaya kailangan mo siyang turuan ng tamang leksyon. Hindi mo siya kailangan, kawawa naman eh. Di ba? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hahayaan niya bang kawawa yung anak niya? Hindi po. Pero dahil ang isang tao
gusto mabago, di ba? Nagpapaturong po yan. Hindi po nag-i-stay sa ganyang lugar. Sa kawalan. Isipin mo yung mga tao po sa kalsada. Sobrang tagal ng panahon, dati dala niya lang karton, tapos nakasulat, pencil or ballpen. Pahingi pong tulong, konti lang. As ilang years po na siya nakita doon. Nakalaminate na. Printed na po. Isipin nyo, araw-araw inaabutan ng sino-sino yun. Hindi mo nabago yung buhay. Kasi nasanay na siya sa ganong paraan. Hindi mo siya natulungan, kinonsinti mo lang. Ganon din po sa kapatiran sa simbahan. Kung gusto niyo pong tulungan, yung kapwa niyo, mananampalataya. Yes, meron pong awa. Okay? Pero meron din po tayong katuruan. Turuan po natin ng tama. Amen? Huwag po nating hayaan maging ganun sila habang buhay. Yung hindi nababago. Kung alam mo yung salita ng Diyos, ituro mo kahit alam niya na. Ulitin mo sa Kanya. Pag ayaw niyang sumunod, ayaw niyang makinig, may sinabi rin naman po yung Bible itiwalag mo na. Yun po yung nakakatakot. Pag hindi sumusunod, pag hindi nakikinig, ayaw makiisa, ang sabi ng Bible, itiwalag mo na. Nasa Korinto po yan. Kaya pala nakuha pala yan ng Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo, turo po yan Pag ayaw daw tumulong sa kapatiran o sa simbahan, itiwalag. Nasa Korinto po pala yun. Amen? Pero dito po, inuunawa pa rin, inaabot, binibigyan ng chance. Bakit po? Kasi mahal po kayo ng Diyos. Kung wala sa amin yung pagmamahal ng Diyos, di po ba? Sabi, kung doon lang kami tumitingin sa kaloob, di ba, sa dami ng attendee, di wala na, sarado na yung simbahan na to. Pero hindi po yun Gusto po namin kayo matuto ng totoong aral. No, pag meron po kayong tanong, pwede nyo po kaming i-approach. Pag-aralan po natin na maayos. Pag-usapan na maayos. Nang may pagpakumbaba. Di po ba? Sige nga. Tuloy mo. Sa halip, manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig. Di ba? If you shared the goodness of God through the Word, yun po yung katotohanan May pag-ibig po dun Bakit mo siya tinuruan? Kasi mahal mo siya. Sabi ng Diyos, bakit ka daw dinidisiplina? Bakit ka pinapalo? Kasi mahal ka ng Diyos. Pag hinayaan ka lang sa ginagawa mo mali, hindi mahal yun. Mapupunta ka sa impyerno Di po ba? And ayaw po namin noon. Kaya pag may mali kayo, maririndi kayo sa amin. Bakit pa ulit-ulit? Kasi kailangan ayusin. Kasi mahal namin kayo. Sabi dyan, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Sa pangalan ng Panginoon, iginigit kong huwag kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila. Ang tao pong wala sa Diyos, hindi kilala ang Diyos. Amen? So, hindi po nila nalalakaran yung galawan ng Diyos. Kaya sabi, yung kanilang pag-iisip, mapapansin niyo po kakaiba. Hindi na po kagaya ng pag-iisip ng isang Kristiyano. Andun po yung laging, yung laging nagmamataas, nagmamarunong, yung wala nang pinapakinggan, kundi yung sarili lang na paniniwala. Pero pag Kristiyano ka po, nandun po lagi yung may oras ka makinig. May oras ka paano i-assess yung sarili mo. Kung tama ba yung way mo or hindi. Ang tawag po doon is pagpapakumbaba.
Yun po yung turo ni Jesus eh. Sabi, be gentle, be humble. Yun po ang turo niya. Kaya tayo po dito sa pulpitong ito, hindi po tayo nagmamagaling. Hindi po tayo nagmamarunong. Okay? Si Kuya Lori po, hindi po perpekto sa pagsasalita. Marami pong magagaling na teachers ng Biblia na pag nagsalita sila ay talagang gustong-gusto mong pakinggan. Yung boses ko nga po hindi ka aya-aya sa video pag napanood mo yung video eh. Pero hindi po yun eh. Dapat po pakinggan mo yung salita ng Diyos. And I'm trying my best. Di po ba? Hindi po ako perfecto, hindi pa po ako ganap. But I'm trying my best to share to you the Word of God, the truth of the Word of God. Amen? Kaya po sana, pagpasensyaan niyo po si Kuya Lori. Unawain niyo rin po. Pag may hindi po kayo pag may narinig kayo na hindi niyo gusto, ibalik, nyo. Siyang tabi niyo po. Pero po yung turo ng salita ng Diyos, na binanggit na po natin hindi ko na po ito ginawa ng mga sermon or lesson. Kasi may mga teachers po gumagawa na sarili nilang preachings or teachings. Ito, binabasa lang po natin ng diretso. Kasi sabi ng Bible, share the gospel of Christ. Wala naman po sinabing make your own sermon or make your own preaching. Share the gospel. So, we're just sharing it. Okay? So, ano po bang kailangan nating gawin ulit para tayo ay hindi malinlang ng kaaway? Buksan ng Biblia, basahin, wag lang buksan basahin din Ha? Pagkabukas, tulog na May ganun Pampatulog pala yung Bible. Hindi, pagkabukas, basahin. Tapos pag inaantok na kayo, magsama na kayo ng iba pang magbabasa. Okay? Yung pinakamaingay sa bahay, isama mo. Di ba? Para magising ka. Yung maraming tanong, isama mo. Amen? Kasi kailangan po natin, napaka-importante po ng salita ng Diyos. Okay? So pag kayo po, continuously reading the Word, at pinamumuhay na natin, lalago po tayo spiritual. Amen? Wala na po to yung mga haka-haka, sariling saloobin, sariling pag-iisip. Kumbaga, lahat po tayo pinag-isa na sa Espiritu ng Diyos. Amen? So, yun po ang hangad natin sa bawat isa. Di po ba? Kaya pag meron po kayong mga katanungan, meron kayong mga hinaing, suggestion, opinion, na gusto nyo sabihin, huwag po kayong mahiya, lumapit sa mga namumuno ng simbahan. Amen? Si Pastora po, lagi pong bukas ang tahanan yan. Ano? Huwag kang magreklamo. Pwede nyo papuntahin ho dito sa Arenda. Pastora, punta ka ho sa Arenda. Pupunta po yan. Bakit? Hatid naman kita. Di ba? Para po mapag-usapan natin ng maayos. Amen? Huwag nyo pong kikimkimin yung mga bagay na mali o negatibo. Confess nyo po sa mga taong pinagkakatiwalaan ng Diyos para magbigyan po kayo ng gabay, patnubay, spiritual. Amen? Kasi ayoko po kayong maloloko. Ayaw po namin kayong naloloko. Hindi po tayo dito politiko. Okay? Yung mga politiko, nanloloko yan kasi nangangampanya. Tayo po hindi nangangampanya. Amen? Gusto po namin kayo kasama sa kaharian ng Diyos. Okay po ba yan? So, any concerns regarding anybody, ang sabi ng Bible, ang tamang gawin ay lapitan, kausapin ng may pagpapakumbaba. Sabi, pag hindi nakinig, magsama ka pa ng dalawa. Kausapin niyo ulit. Nang may pagpapakumbaba pa din, may pag-ibig. Pag hindi nakinig sa dalawang kasama mo,
Isama mo yung buong kongregasyon, yung buong family ng church. Pag-usapan nyo lahat. Yun po sabi ng Biblia. Okay? Pag sinama na lahat, ayaw pa rin makinig, doon na siya sa labas. Okay? Sabi ng Bible, ibigay na nga daw kay Satanas eh. Yun, nakakatakot. So, hoping na mayroon po kayong nakuha ngayon na aral at maipasamuhay sa buhay natin, di ba? Ma-share din natin sa iba. Okay? Mabuti po ang Diyos sa buhay natin lahat. Kaya po tayo nandito. Yung iba po, nasa kanilang mga bahay, nagluluksa, walang makakain, di ba? Walang trabaho. Pero narito kayo kasi mabuti ang Diyos sa buhay nyo. Amen? So yung aral na narinig nyo galing sa Diyos, ipamuhay po. Okay? Ipamuhay.